Nangangamba sa kanilang kalusugan ang mga residente dahil sa fish kill sa Cavite City. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James. Susan, good morning. May bahagi nitong Barangay 62A Kangkong dito sa Cavite City na masangsang pa rin yung amoy hanggang ngayong umaga dulot noong fish kill nga na naranasan ng mga residente nitong mga nakaraang araw. Apektado hindi lamang yung pamumuhay ng mga residente, maging kabuhayan ng ilang mga isda na 2 araw hindi nakapalaot. Iginagulat ng mga residente ng Barangay 62A Kangkong sa Cavite City na maglutang sa silong ng kanilang mga bahay ang mga patay at nabubulok ng isda mula nitong Lunes. Inanod ang mga patay na isda sa Kanyakaw Bay. Sa dami umabot daw sa 280 na sako ng patay na isda ang nahakot hanggang kahapon. Linggo pa raw ng gabi ay may masangsang na amoy na sa lugar. Bumaba ako ng silong, namulot ako ng isdang patay, nakaapat na sako agad ako. Paglingin ko dito sa lugar na to, ang kapal, kahit 2 truck, hindi kayang hakutin yung isda. Napakahirap po, napakabaho ng paligid mo, dinadakot mo isda. Ganun po ang nangyari kahapon. Napakarami namin, 11 kami kahapon na nasa ilalim para ilabas yung isda. Basura, putik. Dahil sa nakasusulasok na amoy, lumikas sa mga residente sa evacuation center. Kabilang na ang buong mag-anak ni Myla. Sobrang baho na po talaga, hindi na po kaya ng iba nananakit na po ang tiyan. Tsaka kawawa yung mga baby, mga batang maliliit pa po. Yung iba may mga hika, may mga asma, hindi nila kaya yung amoy. Si Dolor kasama namang lumikas ang 4 na anak, kabilang ang 6 na buwang gulang na sanggol. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakakain. Dahil yung amoy pa lang, pag naamoy mo, masusuka ka na eh. Yung mga bata, nagkakasakit na yung sipon, ubo, tapos yung may mga hika na mga senior, dinala na rin ho namin. Apektado ang kabuhayan ng mga mangingisda. Halos 20 mangingisda ang hindi nakapalaot ng 2 araw. Mahirap po lalo po may anak po ako, yung inoperahan. Diyan din po kami maasa sa dagat. Ayon sa grupong Pamalakaya, alig o masamang kalidad ng tubig ang sanhi ng fish kill. Indikasyon daw yan ng polusyon mula sa iba't ibang industriya at barko sa Manila Bay. Iniimbestigahan na ng BIFAR at LGU ang sanhi ng fish kill. Samantala, Susan, mangilan-ilan na lamang yung patay na isda na nakita natin dito sa mga silong ng mga bahay ngayong umaga. Kaya yung mga lumikas sa residente ay pinayagan na rin na makabalik sa kanilang mga bahay. Pero hanggang kagabi ay 58 na pamilya ang nagpalipas sa magdamag sa evacuation center. Doon naman po sa 280 na sako na nahakot ng LGU maging ng mga residente hanggang kahapon ay dito pa lamang po yan sa silong ng mga bahay bukod pa doon sa mga patay na isda na nakuha sa area ng Naval Base na pinakamalapit dito sa residential area. Yan muna yung latest mula rito sa Cavite City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.